Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na naman, magbabalita po tayo ng issue. Alam nyo itong pangyayaring interview o presko ni Escudero, talaga nga namang nalaglag siya lalo dito. Kahit sobrang gusto niyang ilusot na hindi totoo yung pinirmahan na blanco, naku po, lalo siyang nalaglag. Pag-uusapan natin yan. Ano na ho ba nangyayari dyan sa budget na yan? Eto. Bago yan, pag-usapan muna natin ng isa pang komento mula sa Nino ho. Hindi ho ito sa mga kampo ng mga Duterte, hindi po ito sa kampo ng mga Dilaw. Ito po ay ibang kampo. Okay, mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit napaka-importante nito. Okay? Eto po, pasok. Eto na. Intriga kami ni Patpi. Sabi namin, bakit yung BICAM report na yan na linalabas? Yung several, I think... Ako din, madam, na intriga. Talay. 10 pages. Na may mga items na blanco yung amount. Oo, naku po. Pero pirmado, how can it be possible to affix your signature on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Nako, ayan na. Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Kasi pag pumirma ka ng BICAM report, kasi alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Ayan, malinaw ho kasi, alam mo dyan nila piniplay words actually ng mga nagpapalusot. Okay? Hindi pa naman final yung sinasabing blanco. Ibig sabihin ho, tama uli yung paliwanag po natin nung nakaraan, mapapanood nyo sa ating video, na hindi naman po yan na yung sinasabi na pinirmahan ni Marcos. Yung BICAM report. Hindi po yan ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. Yan po ay BICAM report laang po. Okay? So ibig sabihin, ang punto pa rin dito, bakit pinirmahan ng mga senador at bakit pinirmahan ng mga congressman. Yun ang punto dito. Hindi si Marcos. Huwag natin ilihis ang issue papunta kay Marcos para sabihin ninyo, sinungaling si Duterte. Walang sinasabi si Duterte ng ganun. So, pagdating sa plenary ng both houses at iraratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Ayaw. Hindi nangyayari yung eto na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa, of course, pwede mangyari yun, bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, yung committee report, pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador, at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM. Dapat. Hindi i-ratify muna. Dapat. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget. At dapat ganun ang ginawa. Nung nag-blanco, dapat ibinalik. Okay? Tuloy natin ha. Ipapakita ko sa inyo na yung paliwanag natin nung nakaraan ay pasok sa banga. Pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwedeng merong blanco. Noong 2018, yan, 2018. Blanco, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nung malaman ko tungkol sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify kami, nag-ratify yung House sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado, na yung ganun din ang na-ratify na para faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto. Diba yan yung sinabi natin, yung enrolled bill. At from BICAM report, ito nga, ang sinasabi niya noong 2018 daw, ganun din. Although walang blanco, pero ang sinasabi niya dito, magkaiba yung sa version ng Senate at magkaiba yung in-enroll bill. Nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong para namamasyal na 75 billion pesos worth of different projects. Ayan. Sabi ko nga sa inyo Ito'y
kagawian na yung mga may discrepancy. Although, sabi ng iba, this time, hindi lang discrepancy. This time, blanco talaga. Ibig sabihin nun, meron laang iilan na nag-fill in the blank. Kasi yung discrepancy, yung katulad niyan, iba yung amount sa Kamara, iba yung amount sa Senado, malamang sa malamang, pinag-usapan sa Kamara. Oh, ganito gawin natin, ito ilagay natin. Yan, ganun. Oh, di ba? Pero itong fill in the blank, hindi, bahala na si boss. Sino kaya yung boss na yun? Hindi natin alam kung sino yung boss na yun. Sa tingin nyo, sino yung boss na yun? Siguro tindi ng pangangailangan ng boss na yun. Ano? O, tuloy. Na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So pinurso namin ito. Pinagbigay alam namin kagad sa Malacanang. Okay. And si Pangulong Duterte through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda nun, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami nun, Senate President Soto, Senator Drilon ng Minority Bloc. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Honasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, madidelay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung stipulate, ilagay doon sa pagpirma na, iba itong pinipirmahan ko doon sa pinirmahan ng iba sa kabila. Yung ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Gets nyo? Kasi nga, magkaiba. Di ba? Magkaiba. Iba yung sa enrolled bills na galing sa BICAM, tapos iba itong nandito sa Senate. So sabi, nilagay niya doon, pinirmahan niya. Parang kinwalify niya. So anong nangyari, masusing tiningnan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Tiningnan daw na Malacanang doon. At may nabuking pa sila. Aguy. So yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo. Ano ginawa ng Pangulo? Sige nga. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Nung nakita niya, inaral talaga niya na mabuti. Meron itong hocus-pocus mongus dito. Baka meron tarantadong gumagapang sa kamera. Ang ginawa? Vinito. Con Fernandez, Vito, hindi Beto. Okay? Vinito ni Pangulong Duterte sinabi, di pwede ito. Okay? So pinabago, pinaalis siyang kung ano man yung animal na yan. Abot ng 95.3 billion pesos. Sana kung makakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming Assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag Assuming. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Yon. Kung yung mga blanco sa BICAM report, doon sa Senate version, na siya rin, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito, noong pinrint yung enrolled bill, Yon. dapat bagsakan ng sisirito yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate. Ayan! Di ba? Tulad ng sinabi natin ng isang araw, panoorin nyo yung video ko ng isang araw, ano sinabi natin? Di ba? Nagaganap ang printing sa House, anak ng teacher. So kung may blanco nga daw, sa malamang, nagkaroon ng hocus-pocus yan sa loob doon sa printing. Kasi tama naman, talagang ipiprint yan. Hindi pwedeng iprint yan nang walang nakasulat. Hindi pwede. Kasi yun mapapahamak talaga ang presidente nung pipirma niya na walang sulat. Di ba? Hindi naman yan ang tinutukoy ni Pangulong Duterte na pinirmahan ni BBM na blanco. Wala sinabing ganon si Pangulong Duterte. Huwag niyong baguhin, mga animal kayong mga media. Buti pa itong Net25,
Hindi totoo naman. Mga tarantado kasi itong mga media na ito. Buti na lang naninindigan ng Net25 at SMNI. Eto nga, malinaw na malinaw dun sa printing. Meron nang naglagay para ma-print tas ipapapirma kay Marcos. Ayun, agoy, di ba? Kaya nga nangyari yun, iniba nila yung unrolled bill doon sa ratified na BICAM report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Abay, dapat talaga. May part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out. Teka muna, may mga blanco ito. O kaya, yung BICAM report na na-ratify natin, na iba sa enrolled bill. Ang isa pang problema na mas siguro, mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture. Meron sa Senate, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Office of the Secretary. May mga ganon. Nakita ko mismo kasi napadala na ko ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma. Napadalan daw po siya ng kopya. Ito, linawin natin So meron siyang kopyang blanco. Linawin natin yan May kopya siya na blanco. At yun din ang sinabi ni Ungab. Ibig sabihin, yung kay Ungab, yun din yung natanggap siguro ni Lacson kasi may blanco din. At parang pareho nga sa sinasabi sa Department of Agriculture may mga blanco. Malinaw yan. Kasi mamaya, meron kasing ayoko na lang magsalita. Meron kasi diyang isang nagsalita, sinabi niya, bakit isang kampo lang ang nagreklamo? Hindi isang kampo lang ang nagreklamo, mga kababayan. Pati po ito nga rin sinasabi ni Lacson, siya rin nakatanggap. Di ba? Sus, Ginoo kayo, Doon sa BICAM report na may mga blanco. Nako. So, doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Malaking problema. Kung ang balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco nangyari sa pag-enroll doon sa enroll bill, ang kasalanan nasa House. Pero kung naipasa yung enroll bill na i-transmit sa Malacanang na may mga blanco pa rin, sino na nag-fill up ng mga blanks? Malamang yung DBM. Nako. Or kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, napilapan, pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede na mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit. So sabi ko nga sa inyo, di ba, isang araw, naku, hindi kaya merong mga magkakakutsaba dyan? Hindi natin alam. Kasi sabi ko nga malamang siya, alam naman natin si Marcos, pa-relax-relax lang. So, baka mamaya pinaiikot siya ng mga tauhan niya. Hindi, ito, seryoso. Ito, let's give a fair and unbiased opinion on this. Baka malamang talaga, tama naman yung sinabi ni Marcos. Malamang sasabihin niya, lying si Duterte kasi ganun yung tanong sa kanya. Ang problema lang, sana man lang, Pangulong Marcos, sinigurado nyo muna yung tanong, yung sinabi, kung totoo bang sinabi ni Duterte. Hindi ho sinabi ni Duterte na ang pinirmahan ninyo ay blanco. Walang sinabi si Duterte gayon. Okay? Ang sinasabi dito, mula doon sa ratifikasyon na enroll bills, doon blanco. Kaya nga ang tinatanong, di kaya meron sa DBM o sa Finance Department na nag-fill up niyan? Which is illegal daw. Okay? So, bago pinrint. Or, baka naman hindi nangyayalam ang DBM, hindi nangyayalam ang Finance Department ng Malacanang. Before the printing, dumaan muna sa isang opisina. Di natin alam kung kaninong opisina yun. Yeah? Dumaan sa opisina at sinabing, Gago! Sir, ipiprint na natin to. Ano ba ang galagay natin dito? Gago! Blanco kasi. Siguro, sabi sa atin, kayo nang bahala, fill in the blanks. Baka ganun, hindi natin alam, okay? Sa kanyang enroll bill, hindi pwede mag-amyenda. So yun ang dapat tingnan natin. Madali lang namang makita yan para ma-pinpoint natin yung responsibility. I-compare natin yung ratified BICAM report
doon sa enrolled bill. Yun. And it's no joke. I Kung think, parehong-pareho yun at may blanco rin sa enrolled bill, lahat may kasalanan. Nako. Both legislative at Nako. saka executive branch. Oo. Pero kung yung enrolled bill filled up, kumpleto, walang kasalanan ang Malacanang. Ang may kasalanan lamang yung House of Representatives, Na pati na yung nag-print. Senado. Oo. Yun! Patay tayo dyan. Di ba? Malinaw siya, malinaw. Malinaw pa siya, malinaw. Meron talagang problema.